Muling naging sentro ng impeachment trial ang issue ng confidential funds. Sa pagdinig kanina, isang dating state auditor ang naglatag ng mga detalyeng maaaring magdagdag bigat sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Gazi Sarip mula sa Senado. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang vice-presidenteng nagkaroon ng confidential funds. Ito ang binigyang diin ng prosekusyon kaugnay sa Article 1 ng impeachment complaint laban sa vice. Ayon kay dating COA State Auditor na si Roderick Wamil, sa kanyang termino mula September 2014 hanggang February 2024, si VP Sara lamang umano ang nagkaroon ng daan-daang milyong appropriations para sa confidential funds. Ang 15 kahon na isinalang sa trial kanina ay naglalaman ng mga liquidation records na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa COA bilang supporting document sa kanilang confidential funds. Saklaw ng mga dokumento ang huling bahagi ng 2022 at unang tatlong quarter ng 2023. Gayon din ang pondo ng DepEd para sa unang tatlong quarter ng 2023. Dito inihayag ni Wamil ang sari-saring discrepancies at kulang-kulang na mga dokumento. May bahagi umano ng confidential funds na ginamit sa medical at food aid na umabot sa 40 million pesos, kasama na ang pagbabayad ng incentives at travel expenses na may kaugnayan sa confidential operations na umabot naman sa 10 million pesos. Nilinaw naman ng testigo na ang mga naturang gastusin ay hindi kabilang sa mga pinahihintulutang paggamitan ng confidential funds sa ilalim ng umiiral na mga patakaran. Sinabi rin ni Wamil na tanging acknowledgement receipt lang ang kanilang natanggap mula sa naturang opisina sa halip na official receipt o sales invoice. Kinumpirma rin ni Wamil na kasama sa mga acknowledgement receipts na naisumite ay may dokumentong nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Mula rito sa Senado, ako si Gazi Sarip para sa DHTV News. Maraming salamat sa iyo, Gazi Sarip.